Mga kaibigan, pinaghahanda na ni PBBM ang AFP, no, sa gitna ng umiigting na geopolitical tension sa Indo-Pacific region, mga tol. Mukhang talagang kailangan na nga talagang maghanda ng ating kasundaluhan, mga tol. Ano man ang mangyari, no? Ano man ang posibleng kahinatnan, mga tol, ng patuloy na agresibong aksyon ng China dito sa West Philippine Sea. Ito ang panonoorin natin ngayon, mga tol, at bibigyan natin to ng reaction video. At the same time, ito ang ating co-coalition, mga tol, ay napasugod, no, sa Chinese Consular Office sa Makati. Yan ang ating panonoorin maya-maya lang. Pero bago yun, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kailangan kasi natin maging aware, mga kapatid, no? Hindi lang dapat kayo aktibo sa mga entertainment sa social media, dapat pati sa mga ganitong klaseng balita, no, bilang isang Pilipino, mga tol. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balitang to. Nel, ano ang ibinili ni PBBM sa Armed Forces of the Philippines? Yes, Ella, dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa. Resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon nang dumalaw sa 5th ID ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos, na ilagay ang Pilipinas sa area of interest ng China dahil malapit ito sa Taiwan. Kaya mahalagaan niya na maging handa. So dahil nga, mga kapatid, din sa tension, no, sa pagitan ng China at Taiwan, dahil nga nagbigay na ata ng date o ng taon ang China kung kailan dapat masakop na nila ang Taiwan, mga tol, natutuon na rin ang interest nila rito sa Pilipinas dahil nga daw malapit tayo sa Taiwan. At the same time, lumalaban kasi tayo, mga tol. Pinaglalaban natin yung ating karapatan dito sa inaangkin nilang West Philippine Sea, which is hindi naman talaga kanila, no? Yan ay ayon sa UNCLOS, sa international law, at meron tayong 2016 Arbitral Ruling Award. So talagang hindi natin pwedeng isuko yan, mga tol. 'Di ba? May mga nababasa nga akong comment sa mga iba't ibang mga social media platform. Parang wala silang pakialam, mga tol, sa mga nangyayari ngayon. Para sinasabi nila, hindi natin gera yan. Hindi natin laban yan. Lang tayo, nadadamay lang tayo. Hindi ata nila alam, mga tol, kung ano yung mga nangyayari ngayon, di ba? Hindi ko alam kung ano mga pinagtutuunan nilang panoorin dito sa sa internet Handa ang northern part ng bansa sa anumang maaaring mangyari. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala ngayon ang nagaganap na external threat, kaya kailangan ng preparasyon. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang i-reorient ang pag-iisip ng liderato ng Pilipinas at i-adapt ang full commitment nito na depensahan ang teritoryo ng bansa. Tama. Hindi anya kukuha ng teritoryo ang Pilipinas o guguhit man ng panibagong sovereign territory o EEZ o baseline. Ngunit binigyan tiin ng Commander-in-Chief na hindi papayag ang Pilipinas na kuhanin naman kahit ang 1 pulgada ng teritoryo nito. Sa madaling salita, mga tol, hindi tayo mang-aangkin ng hindi sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng batay lamang sa ating claim. Hindi tayo gagawa ng teritoryo dahil sa gusto lang natin, katulad ng ginagawa ng China. Diba dati 9-dash line lang sila, ngayon naging 10-dash line na? Kasi lahat ng gusto nilang angkinin, puro imahinasyon lang nila yon, mga tol. Hindi yun sa nababatay, hindi yun nakabase sa international law, hindi yun nakabase sa UNCLOS, hindi yun nakabase sa kahit na anumang batas international, mga tol. Lahat ng yon ay pawang imagination lang at pawang pagkaganid lang at pagkasakim nitong bansang to, mga tol. Sa atin naman, mga kapatid, kung ano yung meron lang sa atin, kung ano lang yung nasasakupan lang natin, yun lang naman talaga ang ipinaglalaban natin. At sabi nga ni PBBM, hindi siya papayag na kahit ang 1 pulgada ay mawala sa atin, mga tol. Ano man ang magiging resulta, ano man ang maging consequence yun. Kasi lahat ng mga bagay, laging merong kabayaran. Talagang ganun mga tol Dahil naman dito tinukoy ng Pangulo ang halaga na maibigay ang kinakailangang equipment, training at mga pasilidad para sa Armed Forces of the Philippines. Yeah. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Kasi sila yung lalaban, mga tol Sila yung naka-front doon 'Di ba? Sad to say, napakaraming mas matapang sa social media. Lagi nasasabing, gera na, gera na. Lagi nating sinasabi, mga tol, ayaw natin mangyari yan sana.
ayaw nating umabot sa ganong punto. Kasi hindi naman talaga basta-basta ang ganong mga bagay-bagay. Hindi yan biro, hindi yan tipong pag lumaban, kala mo boxing lang, manalo, matalo. Hindi ganun yun mga tol. Pag nagkaroon ng damage, damage talaga. Hindi yan simpleng madaling sabihin, di ba? So eto, ituloy natin tong balita. Eto, dahil nga nanggigigil na yung mga Pilipino, di ba? Atin ito, coalition. Sumugod sa Chinese Consular Office sa Makati kaugnay ng West Philippine Sea bullying, mga tolo. Panoorin natin tong balitang to. Asher, ano na ang update dyan sa rally ng Atin Ito Coalition? Dahil hindi napigilan ng pag-ulan kanina ang pagprotesta ng mga grupo ng Atin Ito Coalition dito sa harap ng Chinese Consulate Office or Consular Office dito sa Makati City. Daang-daang narilista mula sa iba't ibang grupo ng mga militante, mangingisda at kabataan ang nakilahok sa aktibidad na ito ngayong umaga. Pangunahing panawagan ng koalisyon sa Chinese Consulate ay ang kalayaan mula sa pagsalakay at militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Do alam naman natin na hindi papansinin ng China, no? Itong mga ganitong aktibidad, itong mga ganitong kilos protesta, malabong pansinin ng China to at hindi sila makukuha ng mga ganitong klaseng rally. Pero ang mahalaga nito mga tol, nakikita natin na marami na sa ating mga Pilipino ang tipong handa na rin talagang manindigan at tumindig para sa ating bayan, para sa ating bansa. At makikita mo talagang dumadaloy sa kanila mga tol yung pagiging dugong Pinoy. 'Di ba? Hindi sila yung tipong masyadong di bali na, wala namang pakialam yung iba, 'di ba? Huwag na lang natin silang i-mention. Pero nakikita natin mga tol, ito yung mga rallying medyo mas anuhan pa natin mas gusto pa nating makita kaysa yung mga may ipinaglalaban na mismo sila hindi nila alam kung totoo o hindi. Alam niyo yan, yung mga sumusugod halimbawa doon sa US Embassy nitong May 1, yung nakaraan, yung Labor Day. 'Di ba? Nagsisisigaw sila doon. Ang US daw ay inaangkin ng mga teritoryo natin. Naalala niyo yung mga sigaw na yon, mga tol? Kala mo talaga hindi nanonood ng balita eh. Okay, tuloy natin 'to. Hinaingri ng mga ito ang epekto sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda ng mga pangaharas ng China sa naturang karagatan. Ipinahayag ng mga grupo ang pagkondena ng mga ito sa ilang pagdidikit at pangaharang ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang kamakailan lang na insidente ng pangaagaw ng mga tauhan ng China sa airdrop supply para sa pagkain at gamot ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Gayun din ang pangaharang at sadyapang pamabangga ng Chinese Coast Guard sa mga Philippine boat na nagsagawa ng medical evacuation sa Escoda Shoal. Bahagi ito, Ella, ng paggunita bukas ng bansa sa ika-126 na taon ng kasarinlan ng Pilipinas. Ngayon ay wala na yung mga rallyista dito dahil natapos na ang kanilang mga aktibidad at bukas na ang lahat ng lanes ng Buendia, particular na dito sa pagitan ng Ayala Avenue at Pacadi Avenue para sa trapiko. Kanina ay nakabantay din ng mga tauhan ng lokal na pulisya ng Makati, kabilang na ang kanilang Disaster Risk Reduction Management Office upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan dito sa may lugar na isinagawa ang pagpoprotesta. Muna ang latest balik. Alam niyo, pansin niyo na naging epektibo mga kapatid yung ginagawa ng PCG, yung pagkuha nila ng video, pag-release nila ng mga video. Kasi unang-una mga tol, nalalaman ng bawat Pilipino kung ano yung katotohanan. Na kahit anong sabihin ng mga propaganda o nagpapakalat ng propaganda ng China, wala na, hindi na sila umuubra. Kahit pa ulit-ulit, actually may mga engot pa rin naniniwala sa kanila. Hindi natin maaalis yun mga tol, marami talagang engot na naniniwala sa kanila. Pero may kita naman natin sa video pa lang hindi naman nagsisinungaling, mahirap i-edit yung mga ganyan. Kitang-kita natin kung anong ginagawa ng China. Saka kung gagamit lang tayo ng lohika, biruin mo dati, wina-water cannon tayo whenever naghahatid tayo ng resupply mission doon sa Ayungin Shoal, which is karapatan natin yon dahil yon ay outpost ng ating mga kasundaluhan. Nilagay yun doon para hindi makamkam nitong China, no? So nilagay doon yung BRP Sierra Madre. Ngayon syempre may mga sundalo doon, kailangan nating pakainin, kailangan mag-rotate dahil di naman pwedeng habang buhay na silang nandoon. So ang ginagamit natin dating paghahatid doon ng supply, ng mga food supplies nila,
is barko o mga maliliit na bangka, yung mga kahoy lang na nakakaranas ng panghahabol, pangharang, water cannon malala mga tol. Ngayon nag-adjust ang Pilipinas para paiwasan natin yung tension na yun kasi tension yun na pwedeng pagmulan nga ng gera if ever na may masawi sa mga sundalo na tatamaan ng water cannon ng China. So para hindi na maging ganon, gumawa tayo ng paraan, airdrop na lang. Pero kahit airdrop na lang mga tol, doon mismo ibinabagsak malapit sa BRP Sierra Madre, China mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng gulo. Nagbaba sila ng rubber boat, pinuntahan nila at pilit nilang inaagaw yung mga supplies ng ating mga kasundaluhan. Hindi pa natapos yon, may sakit na sundalo, medical evacuation, dadalhin sa malapit na ospital para mapagaling, para magamot. Hinaharang naman ng China mga tol. Kitang-kita naman natin at binangga pa tayo. Diba? Ano ang nirelease nila? Kasalanan daw ng Pilipinas. Tayo daw ang nagsisimula ng gulo. Kita niyo yung mga yon? Kaya tama yung sinabi ni PBBM mga tol, kailangan maghanda na ng AFP. Oo, nagpapaano lang tayo nagbibigay lang lagi tayo, nagpaparaya lang tayo lagi. Hindi tayo gumagante, hindi tayo gumagawa ng kahit na anumang aksyon na pwedeng mag-escalate nitong tensyon, pero kailangan na maging handa ng AFP sa kung ano man ang posibleng mangyari sa hinaharap na hindi natin alam mga tol. Sana wag. Panalangin na lang nating lahat. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.